sa kontraktor ha. Lahat ko kumpiskay nyo. Walang permise, property po. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Ebidensya, ebidensya, ebidensya. At habang wala kang mapakitang ebidensya, laban doon sa mga ebidensya na pinakita ko na ang taong bayan naghusga na sila ay more than satisfied doon sa performance ni Inday Sara bilang DepEd Secretary, ang aking rekomendasyon, shut up. Yung kabusitan ko. Akala ko pag nag-exercise ako, mawawala na yung busit ko dyan kay Auntie Claire na yan. Okay, ayan na nga, no? Yan ang mga maiinit na topic natin ngayong araw na ito. Una natin pag-uusapan ay ipapakita ko sa inyo itong video na itong si Mayor Isko Moreno, no? Uminit dito sa mga congressman na nagtatayo ng mga building na wala namang building permit. O yan, ipapaliwanag yan mamaya ha. After na ipapakita ko yung video na yan, ay pakinggan natin mismo itong si Yorme Isko Moreno na hinamon itong si Joel Chua, Congressman Joel Chua, sa kanyang press briefing ni Mayor Isko. Okay? Actually, may punto naman si Mayor Isko dito sa kaipalan nitong mga congressman na ito, no? Ayan, tuloy, ha? Nasusuplak kayo kay Yorme Isko Moreno. Alam niyo, kilala naman natin itong si Yorme Isko na nagtatrabaho ito ng matino, tapos guguluhin nyo dyan sa Maynila kung ano-anong mga kabalastugan yung ginagawa nyo dyan, di ba? Mamaya, pakinggan natin yan lahat. At heto, sa vlog ni dating spokesperson Harry Roque, ay nag-react na po itong si Attorney Roque patungkol po sa sinabi ni Auntie Claire Castro na VP Sara is a failure daw bilang DepEd Secretary. Gawa-gawa ka na naman. Kung ano-anong, alam mo Auntie Claire Castro, no? Magpasuri ka na siguro kasi kahit kung ano-ano ng mga pumapasok sa mga utak mo. O ayan tuloy ha. Ayan tuloy. Si Bongbong Marcos ang nare-resbaka ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara? Umaga pa ng 10:30 AM, amoy alak na yung amo mo. Di ba? Nasusuplak Okay? So, yun po ang mga maiinit na pag-usapan natin ngayon. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mart TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mart TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto. Una nating ipapakita at ire-react natin itong video ni Mayor Isko Moreno ha. Nung personal niyang nakita itong mga kasangkapan ng mga sa kongresista na kung meron raw itinatayo na building doon na wala, hindi naman dumaan sa kanya, no? Hindi siguro walang permiso, walang building permit, edi syempre sabi nga ni Isko Moreno, heto na naman yung
Sinabi ko sa iyo, yung kapalpakan mong ganito, kaipalan mong ito. Oh. 'Di ba? Anong ginawa niya? Dati, nagtatayo ng barangay hall sa bangketa. May eskwelahan pa. Sa gilid, 'di ba? Nakakatawa nga 'di ba? Oh, ito panoorin natin si Yorme Isko Moreno. Pasok. Sabi mo sa kontraktor ha? Paano nakakuha ng ano to? Actually si Yorme Isko na-shock siya sa nangyari na nandyan na yung mga heavy equipments na yan eh. Sinong hindi uminit dyan, di ba? Pag nangyayari ito ng hindi nyo naano sa akin. Oh. Napamura si Yorme. Lahat to kumpiskay nyo. Na. Walang permise property po na sila. I-penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. I-penalize lahat ha. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Good luck. Tangina mga congressman yan. Narinig niya sinabi niya, tangina yung mga congressman na yan. Yan ang sabi niya. Narinig natin galing ha. Nabubwisit siya eh. Yun po yung video na yun. Nag-viral yun sa Facebook. Okay? Napamura tuloy. So ito, ang susunod kong ipapakita sa inyo ay mismo ang press briefing. Kinalimutan na sana ni Mayor Isko ito eh. May nagtanong sa kanya. Ito, harap-harapan. Nagprangkahan. Na real talk itong si Joel Chua. Ito, pakinggan niyo si Mayor Isko Moreno. Mayor, magandang hapon po. Kanina napanood po namin yung Facebook live na galit na galit. Parang hindi yung May Isko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection na isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang tanong bakit pinatigil at pinapenalize niya yung mga heavy equipments doon? Ito na yung sagot. Kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Patay. Paano nangyari yun? Walang permit. Kapal ng mukha. Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property? Yung mga bakal. Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO. Naku po. Tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. Malalagot ka dito. Ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Joel Chua, makinig ka. Sinabi ko na sa inyo eh. Tigas ng ulo eh. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila. Ayan. Not City Congress of Manila. Ayan. Tamaan ka dyan. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. Dahil sa'yo. And now we're doing what we need to do. Tama yan. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako
nalulungkot, Epal kasi hindi pa itong nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Correct. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Guys! Sino may sabi? Secretary Bonoan. Lakay Diba? list. Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official, o sa city engineering, inaaprobahan naman namin eh. Diba? In fact, I'm gonna tell you, yung Dimasalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Correct. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila. Ang problema kasi dito sa mga kongresista na ito, tayo lang sila ng tayo, basta makaproyekto. Kasi meron silang meron silang porsyento eh. Tayo sila ng tayo. Hindi nila alam kung ito ba'y relevant at anong epekto nito sa tao, sa bayan ng Maynila. Kaya nagagalit si Mayor Isko. Tayo kayo ng tayo dyan, na kung ano-anong pinatayo ninyo dyan, kahit hindi kailangan, ang nagsasuffer ang mga tao sa Maynila. Ayan, buti na lang may isang katulad nitong mayor na itong si Mayor Isko na matapang. Kasi kung ibang mayor ito, di ko lang alam kung hindi nila rirespetuhin. Para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention and you tell him this. Walang respeto. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Puti pa itong si Mayor Isko pinangalanan niya kagad. Joel Chua. Si Bongbong Marcos, may pinangalanan ba? Utot mo, Bongbong Marcos. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Patay tayo dyan. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Correct. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Joel Chua, imbestigahan mo yung sarili mo. Imbestigahan mo yung sarili mo. Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua. Pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? Insulto. He's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Insulto yan kay Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Pahiya siya dito. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda eh. Birin mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor, Nino, ni congressman. Grabe. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang
demolition permit. That is my challenge to them. Oh, you tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno. Mga abusado. Sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno na walang permit? Nang walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Kakahiya itong si Joel Chua. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ano ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila. Because that is my obligation. Ayan. Now, Good job. hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila, sa kanilang kapangyarihan. Papapanagutin ko sila. Good job, Hindi Mayor ako, Isko. wala akong no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Ayan. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Correct. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by Local Chief Executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Ayan. Magaling. Very accurate, no? At tamang-tama ang sinabi kahit anong argumentong sasabihin nila. Mayor siya dyan eh. Jurisdiction yan ni Mayor Isko Moreno. Hindi kayo marunong kahit ano lang, demolition permit, di kayo marunong. Di nga naaprubahan yan. Tayo lang kayo ng mga kung ano-ano dyan. Pinagsabihan na kayo ni Mayor Isko eh. Nagalit na nga siya nung unang araw pa lang ng panunungkulan niya dyan bilang mayor, no? Sabi niya, i-stop na natin itong mga, nagtayo kayo ng mga barangay hall dyan sa bangketa. Tapos may paaralan pang na disturbo dyan. Diba? Abusado eh. Alam ko naman ang mga, ito ha, in general ito ha, not only kay Joel Chua, merong ibang mga kongresista dyan na atat na magkaproyekto. Di ko nga maintindihan bakit atat kayong magkaproyekto. Ano makukuha nyo dyan? Okay man yan. Hindi ko naman sinabi na hindi okay ang magtatayo ng proyekto. Pero unahin nyo muna yung ano yung mandato ninyo. Ang mandato po ninyo ay gumawa kayo ng batas. Yun ang unahin ninyo. Yung iba dyan, gusto maging congressman, nakapwesto lang kayong bilang congressman, kung anong gusto nyong ipatayo na kaagad. Hindi kayo tumatakbo para tulungan ang taong bayan. Tumakbo kayo para gawa ng project. Ano bang nasa project na yan? Ano ba nakukuha nyo dyan? Kaya itong si Mayor Isko na iipalan sa inyo eh. Ayusin nyo buhay nyo dyan.
Hinalal kayo ng taong bayan para gumawa ng batas para isaayos yung buhay ng bawat isang Pilipino. Hindi yung gumawa kayo ng bagay na mapirwisyo yung tao sa inyo. Maling-mali yun. Okay? Sa bagay, sa usaping fairness, hintayin muna natin ang official statement sa reply nitong si Congressman Joel Chua patungkol dito sa sinabi ni Mayor Isko Moreno. Okay? Ano kaya ang isasagot niya? Tinatanong siya ni Mayor Isko Moreno, tama ba? Lawyer ka pa naman. Tama ba na saka na lang kayong mag-demolish dyan without a demolition permit? Tama ba yan? Sa dyan pa lamang na argumento, sablay siguro, I'm pretty sure, sablay na sila doon eh. Di ba? Kasi ano yun eh, yan ang sabi ko sa inyo, gumagawa kayo ng bagay na may tinatapakan kayong tao. Kung may respeto kayo sa mayor dyan, kahit courtesy naman lang na gumawa ba kayo ng letter, ganito yung gagawin nyo sa lungsod ng Maynila, kahit ganun wala kayong ginagawang ganyan eh. Di ba? Heto pa, panoorin natin itong si Attorney Harry Roque, which is my point naman itong si Attorney Harry Roque, patungkol po sa banat ng Malacanang na VP Sara is a failure daw bilang dating DepEd Secretary. Kung ano-anong sinasabi nitong si Auntie Claire Castro ba na hindi naman nung time na DepEd Secretary itong si VP Sara, hindi pa naman spokesperson si Auntie Claire at that time. He is not the PCO Presidential Communication Officer at that time. So anong pinagsasabi mo na para kang may alam, Auntie Claire Castro? Wala kang karapatan manghusga kasi wala kang alam sa ginagawa ni VP Sara sa Department of Education. Si VP Sara nga at that time was the top performing. Nangunguna ang Department of Education sa nagpe-perform na sa lahat ng ahensya ng Administrasyong Marcos. Gusto mo ba isampal ko sa iyo yung mga dokumento na yan, Auntie Claire Castro? Kasi ang nakikita mo lang kay VP Sara, masama. Tahol ka lang ng tahol ka na lang tahol at wala kang nakitang maganda dito kay VP Sara. Dahil sa kadaldalan mo, Auntie Claire Castro, ayan tuloy si Bongbong Marcos ang napahiya. Ano sinabi ni VP Sara? Nag-resign ako. And the turning point na talagang sinabi ni VP Sara na I will resign na talaga because nung nagbeso-beso siya, siyempre kaibigan pa rin sila at that time, siguro si VP Sara umiwas na siya kasi toxic na talaga, nagbeso-beso siya doon. Saying na, maraming salamat Mr. President sa mga offer mo pero ayoko na. Nung nagbeso-beso sila, natuklasan niya, 10:25 to 10:30 ng umaga, amoy alak ka? Sabi ni VP Sara, di na maganda ito. Ayoko nang ma-part dito sa administrasyong ito na mga, aside sa it is toxic, parang pinaglolo ko pa ang taong bayan. Presidente ka ng Pilipinas, umagang-umaga, amoy alak ka? Dapat good role model kayo Di ba? Dapat good role model kayo pero kayo mismo ang gumagawa ng pasaway na mga ginagawa ninyo. Di ba? Doon siguro na-realize ni VP Sara na totoo pala yung mga sabi-sabi. Totoo pala yung mga napakinggan ko patungkol sa dito kay Bangag. Bakit itong si VP Sara walang preno na magprangka sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos? Like, sinabi niya, amoy alak at 10:30
ng umaga? At kaibigan pa sila ni Senator Amy Marcos. Wala siyang pakialam. Kaibigan silang dalawa ni Amy Marcos. Wala siyang pakialam kasi alam siguro. Alam nga naman, kung anong banat ni VP Sara kay Bongbong Marcos, pero si Amy Marcos hindi siya nagkagalit kay VP Sara. Mantakin mo, sabihin ni VP Sara, presidente ka, 10:30 ng umaga, amoy alak ka. Pero Senator Amy, nakita mo bang si Senator Amy nagagalit siya kay VP Sara? Hindi. Isa lang ang palatandaan dyan. Bakit hindi nagagalit si Senator Amy? Kasi alam niya, itong pinagsasabi ni VP Sara, totoo. Yun lang yun. Common sense. Hindi ko nga maintindihan itong mga vloggers ng mga loyalista, itong vloggers ni Bangag. Tanggol ng tanggol dito sa administrasyon na ito. Tingnan nyo ang vlog ni Sangkay. Dumadaan yan sa feed yung si Sangkay Janjan na 1.5 million yung kanyang subscribers. Sabi ko, mga uto-uto talaga yung mga subscribers niya. Ako na mismo magsabi sa inyo kung nakasubscribe kayo kay Sangkay Janjan, i-unsubscribe nyo na. Promise. I-unsubscribe nyo na. Puro kasinungalingan yung mga sinasabi niya, yung mga, ang dami ng mga vloggers na binuking siya. Napahype lang yung ginagawa niya sa administrasyon Unsubscribe na kayo dyan. Sabi ko sa inyo, unsubscribe nyo yan. Kasi wala kayong, ako'y naaawa sa inyo. Mismo akong magsabi sa inyo. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya ni Sangkay Janjan Meron nga siyang ibang channel na patungkol doon sa mga future, hindi ko maintindihan itong taong to. Anong trip nito? Okay. Pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Ito pala. Wait muna. Attorney Harry Roque, where are you? Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat Nako, medyo mainit ang ulo natin ngayon. Dahil itong anti-Claire na ito, abay, talagang hindi ko alam saan nanggagaling ang mga hugot niya. Mantakin nyo, sabihin na pinakapalpak daw sa DepEd itong si VP Inday Sara. Sos Mariose. Una-una, hindi ko alam kung sino nagsasalita. Kasi siya ay tagapagsalita ng Pangulo. So hindi ko alam kung si Pangulo nagsasalita dyan, kung si Marcos Jr. Kung si Marcos Jr. nagsasalita dyan, talaga namang yung binanggit ni Inday Sara nung siya ay nagsumitin ng kanyang pagbibitiw, pinipilit siyang magbitiw. At ang sinasabi pa nga is, ano bang gusto mo? Saan mo ba gusto ma-appoint? Patunay na yung sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd ay tanging paningin lamang ni Ante Claire. Ngayon, ang tanong, ano bang kwalifikasyon ni Ante Claire para siya ang maghusga sa performance ni Inday Sara Duterte? Ang pagkakaalam ko, abogado nga siya, gaya ni Inday Sara Duterte, pero wala naman siyang specialized training sa bilang isang educator. Ibig sabihin ko po, siguro kung ang pula ay nanggaling sa isang dalubhasa na talagang bihasa pagdating sa larangan ng edukasyon, siguro matatanggap natin yung ganyang sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd. Pero wala naman siyang ganyang kwalifikasyon. If at all, yan po ay napakasama sabihin sa kapwa abogada. Dahil alam nyo kami, bagamat iba't ibang mga larangan ng aming pinapasok bilang mga abogado, hindi natatanggal yung pagka-abogado namin. Dapat naman may konting respeto sa kapwa abogado. At alam ko na bagamat tayo nasa larangan ng politika at talaga namang mahilig manira ng manira itong Marcos Jr. administration, dapat naman hinay-hinay kapag ang pinupulaan ay ang kapwa abogada. Pero dahil nagsimula si Ante Claire, simulan natin ang paghihimay-himay niya. Una-una, siya ba'y qualified para mag-assess ng performance ng isang kalihim sa DepEd? Gaya sinabi ko, wala siyang special na kwalifikasyon. Bokya. In other words, ad hominem. Walang basihan. Meron bang pag-aaral na formal na ginawa na pinakapalpak ang 2 taon na paninilbihan ni Inday Sara sa DepEd? Wala. Bokya. Ad hominem. Ibig sabihin, paninira na walang basihan. Pangatlo, yan nga ba ay pananaw ng kanyang presidente?
Hindi, dahil nagsalita na si Inday Sara, pinigilan siya mag-resign, inoffer pa ng ibang pwesto, bagamat nung araw na yon, alas 10:30 ng umaga, napansin niya, nakainom na ng whiskey ang presidente. Bokeh, walang basihan. Pang-apat, sabihin na natin ang galing yan kay Marcos Jr. May kwalifikasyon ba si Marcos Jr.? Wala. Hindi nga nagtapos ng kolehiyo. Paano naman niya huhusgahan ang performance na isang abogada sa Department of Education na wala naman siya napag-aralan sa kolehiyo? Siguro, hindi talaga magsasalita ng ganyan ng Marcos Jr. dahil alam niya, kinakailangan magkaroon muna siya ng degree, ng papel bago magsalita sa kwalifikasyon ng ibang tao. Lalong-lalo na sa posisyon ng Department of Education. Kasi education talaga, napaka-importante po niyan. Correct. At buti sana kung kahirapan ang dahilan kung bakit ang Marcos Jr. ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi naman po. Ang hindi kanyang pagkakatapos ay nalathala naman yan sa Rolling Stone dahil nung siya estudyante, nako, singhot ng polvoron doon sa Oxford, di ba? Sabi nga dun sa Rolling Stone magazine ng article na yun na hindi naman niya dinimanda for libel. Abay, kilo-kilo kung bumili ng cocaine itong Marcos Jr. nung siya estudyante sa Oxford. Magtataka pa ba kayo na siya ay drop out? Pero ang punto rito, sige, wag na natin siyang maliitin dahil siya ay drop out. Pero, naturalmente, dahil siya ay walang kahit anong kurso na natapos, wala naman siya karapatan maghusga sa kakayahan ni VP Sara bilang isang DepEd Secretary. Now, gaya na aking sinabi, siguro kung ang finding na yan ay pag-aaral na scientifico, matatanggap natin. Pero wala namang ganyang pag-aaral na scientifico. Siguro nga, isama na ni VP Sara sa kanyang budget itong taon na ito, ang formal na pag-aaral kung ano ang mga na-accomplish ng DepEd nung siya ay namumuno. Pero hindi gagawin ni Sara yan kasi hindi ganyan si Inday Sara, hindi niya kinakailangan magbuhat ng kanyang sariling bangko. So kung hindi si Auntie Claire, hindi si Marcos Jr. at hindi ang mga non-existent experts ang dapat maghusga, sino dapat maghusga? Well, unang-una po, ang posisyon ng kalihim ay isang public office. Ang public office po, ang nagpapasweldo, taong bayan. Ang sinumpaan nilang katungkulan bilang public servants ay maging tapat sa Republika at itaguyod ang saligang batas. So naturalmente, ang maghuhusga kung palpak o hindi si Inday Sara sa DepEd ay taong bayan. At naghusga na ba ang taong bayan? Opo. Ano ang sinabi ng taong bayan? Taliwas sinabi ni Auntie Claire, si VP Sara ang naging pinakamagaling na departamento, pinakamagaling na kalihim nung siya'y naglingkod bilang DepEd. O sasabihin nyo, salita-salita lang. Hindi po. Nagkaroon po ng mga surveys na kinukumpira ang performance ng iba't ibang mga kalihim at iba't ibang departamento at doon sa panahon na siya ay nanungkulan bilang DepEd Secretary 2 taon, 2022 hanggang 2024, siya po ang unang-una, pinakamataas ang trust rating, pinakamataas ang approval rating bilang departamento at bilang kalihim. Isa-isahin natin itong mga pag-aaral nito. Ito, Okta Research, tugon ng masa, conducted September 30 to October 4, 2023. 80% of respondents were satisfied with DepEd's performance. 79% said they trusted the agency. Only 3% said that they distrusted. Sa follow-up Okta survey noong Q1 2024, 82% of Filipinos trusted DepEd. DepEd was rated the best performing government agency with 84% satisfaction. Yan ba ang palpak? Pinagkakatiwalaan at dineklara ng taong bayan na best performing government agency, 84% satisfaction. O tignan naman natin kung anong naging husga ng bayan kay VP Sara mismo bilang kalihim. Tangere, itong tangere po pag-aari ito ng mga malapit sa Marcos siguro naman po hindi nila pupurihin si Inday Sara. Bagamat itong survey nito ay ginanap nung wala pang biyak sa unit team, no? Yeah. Pero ang sabi ng Tangere, September 2023, 70% trust in her personally as Vice President and DepEd Secretary. Again, 70% trust when specifically asked about her role bilang kalihim ng DepEd. Sa May 2024, she was the top performing
cabinet member. Ibig sabihin, nung Mayo 2024, siya ang pinakamagaling na miyembro ng gabinete, 58%. Okay? At bago siya umalis, nung Hunyo na 2024, siya pa rin ang pinakamagaling, pinakasatisfied ang taong bayan na bilang isang kalihim, ang kanyang grade, 58%. O, paano nyo sasabihin ngayon na si Inday Sara ay palpak? Kung siya ay naging palpak, hindi ba kailan lamang nagkaroon na naman ng survey kung sino ang hahalal na presidente? 31% ang Inday Sara. Ang number 2 niya, si Leni Robredo, hiwala pa sa kalahati. Eh kung palpak yan, maaalala ng taong bayan yan. Hindi nila kakalimutan ang pinakapalpak na kalihim para ikonsidera na maging presidente kung ngayon ang eleksyon. At ang tanong, meron ba talagang survey na nagsasabi na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon kung gaganapin ang eleksyon sa panahon na kinuha ang survey? The most na meron po dyan, nag-statistical tayo sila ni Tulpo, ni Rapi Tulpo. Pero wala na po yun. Dahil pangatlo na ngayon ang Rapi Tulpo. Ang pumapangalawa ay si Leni Robredo. Ibig sabihin, kung naging palpak ang Inday Sara bilang kalihim ng DepEd, di hindi sana siya iboboto ng taong bayan ngayon para presidente kung ngayon ang gaganapin ang eleksyon. So Auntie Claire, saan nanggaling ang hugot mo na pinakapalpak si Inday Sara sa DepEd? Walang basehan. Sabi-sabi mo lang. At sino ka ba para husgahan ang Inday Sara Duterte? Ikaw nga ni minsan, hindi ka pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi ka nakakuha ng kahit anong mandato, miski barangay captain. And yet, lalaitin mo ang pinakamaraming boto na nakuha sa kahit anong kandidato sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo po yan. Wala nang ibang kandidatong nakakuha ng 32 million gaya ng boto ni Inday Sara. Correct. Wala na po. Maraming nag-number 1 pero hindi po umabot ng 32 million. Kung naging palpak talaga si Inday Sara sa kahit anong ginampanyang katungkulan, siguro hindi po siya nakakuha ng ganyang kadaming boto. Sino ang linoko mo, Auntie Claire? Pwede ba? Alam ko na ang tingin mo sa trabaho mo ay hindi lamang iparating ang mga ginagawa ng iyong presidente. Pero dahil wala kang ma-report sa taong bayan, kapag bagyo, what do we do now? Pag nalulugi ang GSIS, what do we do now? Si Mr. What do we do now? Dahil wala kang magawang iba, ang ginagawa mo, tinitira mo na rin ang magiging kalaban ng inyong administrasyon. At ano ba itong reklamo mo na wala ang ginagawa si Inday Sara kung hindi siraan ng presidente? Hello, Auntie Claire, hindi para siraan ng iba ang presidente. Yung presidente mismo ang dahilan kung bakit walang tiwala sa kanya ang taong bayan, hindi dahil sa paninira. Ano bang pinapakita niyong accomplishment matapos sa 3 kalahating taon? Yung 5,500 flood control project na nagiging dahilan ngayon kung bakit nagiging lawa ang buong Pilipinas kapag tag-ulan. Yung kanyang paghahabol di umano sa mga walangyang contractors na lumamon ng flood control project, bakit? Ang pinakamalaking mga nilamon dyan, ang pinakamalaking mga kumpanya pag-aari ng napakalapit sa kanyang mga aliado sa gobyerno, sa Kongreso. At ang mga nanglamon ng mga kaban ng bayan sa mga flood control, mga congressman na napakalalapit sa kanya. And yet, sasabihin niya, ipakukulong niya. Sige nga, ipakulong mo si Zaldico. Sige nga, ipakulong mo yung kapatid ni Zaldico. Sige nga, ipakulong mo si Speaker. Wala siyang dahil lumalabas napangalanan. na sila ang pinakamalaking nakuhang mga allocation para sa flood control project. Sige nga, ipakulong mo yung Dong Gonzales na naging Deputy Speaker at yung iba pang nasa listahan na top-notchers pagdating sa pondong nakala, pagdating sa flood control. Hindi nila kaya. And yet, sasabihin mo, magre-reklamo, sige nga, nasaan na? Yung kongresista ng Mindoro, sabi mo talagang nagsabi ng local government units, talagang walang katuturan yung mga flood control projects doon. Yung mga congressman na talagang responsable dyan sa mga ghost projects sa Bulacan. Sige nga, ipakulong mo. Hindi mo kaya ipakulong yan. Kasi yung mga yan, nabigyan ng sandamukal na pondo para sa flood control dahil nanilbihan sila ng tapat dyan kay Marcos Jr. Kaya hindi mo yan mapapakulong.
Yan ang dapat puntiryahin mo. Dahil yung sinasabi niyong ninakaw ni Inday Sara na 125 million, wala namang pruweba at merong certificate ang COA na tama at walang problema sa mga report na sinumite ng DepEd para sa kanyang mga pondo na ginastos. Di ba malinaw naman yan? Siyempre, sinasabi niyo, na-dismiss lang impeachment, hindi naman ibig sabihin, wala siyang pagkakasala. Bakit? Meron bang presumption of guilt? Ang alam ko, merong presumption of innocence at hindi presumption of guilt. Kaya wag mong sabihin na palibasa may paratang, guilty na sa Inday Sara. At yung mga kabalbalan mo na sinasabi mong palpak si Inday Sara, nasaan ang suporta? Ako, nang sinasabi mong kabalbalan lang yan, sinuportahan ko ng datos. Ano yung datos? Cross-sampling research. Yung ginawang cross-sampling research survey ng mga research outfits na ginawa sang-ayon sa isang scientificong mga pamamaraan na validated kahit kaino naman kasing survey hanggang ngayon, walang ibang iboboto bilang presidente, walang ibang pinagkakatiwalaan at pinaaprubahan na opisyales sa gobyerno kung hindi ang Inday Sara Duterte. So alam ko mahirap yung trabaho mo kasi nagpapakute ka, nagpapagaganda ka pala ng papel mo kay Marcos Jr. Pero wag mong gawin yan at the expense of your own credibility. Correct. Kasi pag ikay nagpula na walang dahilan, mawawalan ka ng kredibilidad. At saka, abogado ka pa naman. Hindi ba tayong mga abogado, we live by the rules of evidence? So ipakita mo, Ante Claire, nasa ng ebidensya mo na napakapalpak ni BP Sara nung siya ay kalihim sa DepEd. Ako, nagpresenta ko ng datos na siya ang pinakahinangaan at ang DepEd ang pinaka-approve at pinaka-satisfied ng taong bayan nung nanungkulan si BP Sara. Anong ebidensya mo? Wala. Akala mo, palibasa, napakalakas ng mikropono mo, lahat ng maririnig ng tao sa mikropono mo ay katotohanan. Ebidensya, ebidensya, ebidensya. At habang wala kang mapakitang ebidensya, laban doon sa mga ebidensya na pinakita ko, na ang taong bayan naghusga na sila ay more than satisfied doon sa performance ni Inday Sara bilang DepEd Secretary, ang aking rekomendasyon, shut up. Less talk, less mistake. Bye. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Patuloy na pagtangkilik. Pasensya na kayo. Nagkagaliiti ako. Nag-exercise na nga ako. Hindi pa ako naliligo dahil gusto ko nang ilabas yung kabusitan ko. Akala ko pag nag-exercise ako, mawawala na yung busit ko dyan kay Ante Claire na yan. Pero ang pikon ay talo. Tayo naman yung nagsasabi, suportahan lamang ang mga paratang ng ebidensya at pagdating sa ginampanang katungkulang ni Inday Sara, ang ebidensya po, kabaliktaran ang pinapakita. Pinaka naging magaling ang DepEd sa lahat ng ahensya sa pamumuno ni DepEd Secretary Vice President Inday Sara at pinagkakatiwalaan at pinaka-approve pa rin sa lahat ng kalihim ang BP Inday Sara. I rest my case. Salamat po sa inyong So ayan po yung whole vlog. Alam nyo, sa aking opinion, sa tingin ko naman si Ante Claire Castro lang talaga ang nagsasabi niyan. Nung sinabi nila na si VP Sara raw ay failure bilang DepEd Secretary noon, nung kasama pa siya sa administrasyon. Duda ako si Ante Claire, gawa lang yan ni Ante Claire Kasi si Bongbong Marcos tiklop lang naman yung bibig ni Bongbong Marcos ngayon kasi nakafocus raw siya dito sa flood control. Diba? So, atake lang yan ni Ante Claire Castro. Kaya nga sabi ko, kung ganyan po sila, no? Paano nila masabi na failure na halos nga every month, number 1 ang DepEd, Department of Education, sa nagpe-perform sa mga ahensya ng gobyerno. Okay? Kasi alam nyo naman, I believe, itong sariling opinion ko,
ginagawa na naman yang kasinungalingan na yan ni Auntie Claire Castro para siraan si VP Sara. Yun lang. So, kayo mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito kay Auntie Claire Castro? No? Maniniwala pa ba kayo dito sa attack dog na ito? Anong masasabi nyo dito? Dito kay Congressman Joel Chua. Nagalit na galit itong si Mayor Isko Moreno. Na lawyer pa naman itong si Joel Chua. Kahit man lang demolition permit, iwala. Anong masasabi nyo sa kaipalan ng ginagawa ng mga kongresista? Mag-comment, mag-react. Usap-usap tayo sa comment section. Ha? Give your opinion, your arguments, at usap-usap tayo doon sa comment section. Okay? So guys, sa mga nanonood ngayon, paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makarinig, makaalam sa katotohanan. Okay? So sa mga bago pa lang na nanood dito sa aking channel, kung ngayon ka lang nakarinig, nakapanood dito, mag-subscribe ka na. Kasi libre lang po ang subscription dito sa YouTube, ha? Updated ka pa if nakasubscribe ka. So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.